Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon, minamahal na pamilya ng Diyos. Tayo ay nagtitipon ngayong hapon upang sambahin ang ating Ama na nasa langit at upang pasalamatan siya sa pagbibigay sa atin ng mga haligi ng tahanan dito sa lupa at sumasalamin sa pag-ibig at paggabay sa atin ng Ama sa langit. Sabi sa aklat ng mga awit sa awit kabanatang 103, talatang 13, atin pong babasahin to salin ng English Standard Version. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. At nakasulat din sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 20, talatang 7, "The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him." Ngayong hapon, itaas natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa Kanya na tunay na Ama, ang nagbibigay ng bawat mabuti at ganap na kaloob. Halina't sambahin natin ang Panginoon ng may kagalakan, magdiwang sa Kanyang walang hanggang kabutihan, at ipagdiwang ang Kanyang pag-ibig bilang Ama na Siyang nagbibigay lakas sa ating lahat. Sama-sama po tayong manalangin. Mapagmahal at mahabaging Diyos, kami nagtitipon ngayong hapon na may pusong puno ng kagalakan na ipagdiwang ang inyong kadakilaan at pag-ibig. Bilang aming Ama. Nagpapasalamat din kami sa inyo para sa kaloob ng aming mga ama dito sa lupa na sa maraming paraan ay sumasalamin sa inyong kapangyarihan, sa inyong karunungan at sa inyong pag-ibig. Sa aming pagtitipon ngayong hapon, naway ang aming mga awit, panalangin at mga puso ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, ang tunay na Ama na kailanman ay hindi nagkukulang sa amin. Kami po ay lumalapit sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Ako po si BJ, anak ni Pastor Ned. At tatay ni Jana. At ni Joby at ni Jamie. Maraming salamat sa Panginoon sa napakagandang testimonyo ng ating kapatid na si Pastor MM. Tayo nga po lahat mga kapatid ay inampon ng ating Diyos. Hindi niya kailangang gawin, ngunit Kanyang ginawa dahil sa Kanyang kagandahang loob. Tayo po ngayon ay babasa ng banal na kasulatan. Babasahin lang po natin ang verses 14 and 15 ng Joshua chapter 24. No? Joshua chapter 24, verses 14 and 15. Kung naroon po kayo, samahan niyo po ako, tayo po'y tumayo. Joshua 24, verse 14. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ngayong hapong ito ng iyong banal na salita. At ito ay itimo mo sa aming puso't isipan upang aming may pamuhay sa araw-araw. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo.
Noong 1979 po, merong isang awit, hindi ko po aawitin, huwag kayong mag-alala. No? Meron pong isang sikat na folk singer, gumawa ng awit. Hindi siya kilala na mananampalataya. Ngunit ganito ang sinabi niya, "You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're going to have to serve somebody." Para po sa mga kaidaran ko sa inyo, ang sumulat po nito ay si Bob Dylan. No? Marami sa mga bata hindi na po kilala. No? Pero napakagaling po niyang mga ngawit, isang rock and roll artist na kilala sa kanyang masidhing buhay na materialistic. Pero sinulat niya po ito, isang katotohanan siguro na kanyang napansin sa buhay ng lahat, na ang lahat ng tao ay merong pinaglilingkuran. Kung hindi ang Diyos, ang mga Diyos-Diyusan. So ang title po ng ating mensahe ngayong Father's Day na ito ay pagtatalaga at pangunguna ng mga ama sa paglilingkod sa Diyos. Isa sa pinakamahalagang pangungusap ni Joshua ay binitawan niya noong malapit na ang kanyang paglisan sa mundo. 120 years old na po si Joshua nung kanyang tipunin sa Shechem ang buong bayan ng Israel. Makikita niyo po yan sa verse 1 ng chapter 24. At doon pinatawag niya ang elders, ang heads, ang judges, at ang officers of Israel. At sila ay tumayo sa harap ng Diyos. At si Joshua ay nagsalita sa kanila, at yung kanyang pagsasalita, parang isang propeta. Sabi niya sa verse 2, "Thus says the Lord." Ganun po magsalita ang mga propeta. Thus says the Lord. Kaya itong mga sinabi ni Joshua sa verses 2 hanggang 13 ay nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Mapapansin nyo, kung kayo ay nakabukas pa ang inyong Biblia doon sa chapter na yun, makailang beses po binagit ang salitang fathers. So verse 2, "Your fathers who lived beyond the Euphrates, the father of Abraham and of Nahor. I took your father Abraham," verse 3. Verse 6, "Then I brought your fathers out of Egypt." Sa ating teksto actually, makikita niyo mga kapatid, ilang beses din niyang binanggit ang fathers. Sabi niya, "Put away the gods of your fathers," verse 14. Tapos sa verse 15, "Whether the gods of your fathers served." Paulit-ulit din niyang sinabi ang salitang served. Tapos sa huling verse, "But as for me and my house," fathers pa rin po ang ibig sabihin nun. So malinaw na itong mensahe na ito ay para sa fathers, mga ama. Ngayon po ay Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng biological fathers, adoptive fathers, spiritual father. Ang wika ng aking anak na babae kanina umaga, ako daw po ay lahat ng tatlo. Biological father po ako kay Jamie, adoptive father po ako kay Joby at kay Jana, at spiritual father daw po sa lahat ng mga taga-GCF. No? Kaya ang tawag sa akin nung isa kaninang umaga,
Father BJ. No? Hindi niyo po ako kailangan tawaging Father. Isa pong karangalan ang maging Father. Nakita natin kanina sa testimonyo ni ni Pastor ang kahalagahan ng Ama, lalo na sa kanyang buhay. Sa una, parang mahirap dahil kung ikaw ay lumaki na anak ng pastor, pareho po kami ni Siya po ay anak ng pastor. Ako po ay anak din ng pastor. In fact, apo po ako ng pastor. Ang lolo ko po, pastor din. So katulad ni sa maraming pagkakataon, kapag ako'y pinakikilala ng dun sa aming lumang church, sa Parañaque Emelif Central Church, sa Tambo, sa Parañaque, dun po ako lumaki. Dun po naging pastor ang aking tatay, ang aking daddy. Tuwing ako'y pinapakilala, ang pakilala sa akin, ay ito si BJ, anak ni Pastor Ned. Ang pangalan po ng tatay ko ay Bienvenido Jose Sebastian. So BJ din po siya actually. No? Jose dahil ang birthday po niya ay June 19. Pareho ng birthday ni Jose Rizal. Pareho ng birthday ni Charles Spurgeon, yung dakilang Baptist na preacher. Pareho din ang birthday ng isang paborito kong pastor at preacher, si Dr. John MacArthur. Marami pong pinapanganak ng June 19 na sikat sa pananampalataya. Isa na doon po ang aking ama. Napakahalaga po ng kanyang impluensya sa aking buhay. Katulad ni after a while, ako po ay lumalabas na sa ilalim ng kanyang anino. At nakikilala na po ako na Pastor BJ. Ang problema, yung mga anak ko, ganyan din ang naranasan. Si Joby po, nung siya ay lumalaki, ang pagkakilala sa kanya, ay, si Joby yan, anak ni Pastor BJ. Mahirap po yun. Kahit saan siya magpunta, anak ka ba ni Pastor BJ? So nung siya ay nasa UP na, sumali siya ng isang Christian organization, na kanyang ninanais na, sabi, siguro dito walang nakakakilala sa daddy ko. So sumali siya doon, isang gabi, meron silang pagtitipon kasama ang mga alumni. Nung siya ay nagpakilala, ako po si Joby Sebastian, ang wika ng isang matanda nilang alumni, ay, anak ka ba ni Pastor BJ? Wala siyang takas. Katulad ni katulad ko, mga anak ng pastor, napakahalaga ng role ng Ama sa pagtawag ng Diyos sa amin sa ministeryo. Hindi lang po yun. Sa pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin na manampalataya sa Kanya. Kaya po inaaral natin ang tagubilin ni Joshua. Ito pong verse na ito, but as for me and my house, we will serve the Lord. Na-memorya ko na po ito sa tuwing papasok po ako sa tahanan namin noon, sa moonwalk sa Parañaque. Isang malaking plaque ang nakapaskil sa aming harap na pintuan na ito ang nakalagay. At ang tatay ko po ang naglagay doon. Sapagkat para sa kanya, siya at 10 ng kanyang pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Pinangunahan niya po kami sa aming pananampalataya. Sa tuwing kami mananalangin, siya po ang nangunguna. Naalala ko nung bago ko pong girlfriend si Bebet, hindi pa po siya sanay sa amin. Kumain po kami sa labas. Kaming mag-anak. At siyempre, hindi kami makadampot ng pagkain sapagkat hindi pa kami nananalangin. Si Bebet, dahil magalang po siya, dahil bago po siya inintroduce ko sa pamilya, hindi po siya gumagalaw. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tapos biglang tumayo ang aking ama. Sa gitna po ng restaurant, tumayo po siya. Sabi niya, tayo tumayo at tayo manalangin. So tumayo kami lahat sa gitna ng restaurant. Maghawakan tayo ng kamay, patay. Hawakan ng kamay. Tapos nagumpisa na po siya manalangin. O makapangyarihang Diyos,
lumalang ng langit at lupa, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Ang haba po ng panalangin. Sumitas pa po siya sa Biblia, sa loob-loob ko, Dad, siya ang sumulat ng Biblia. Hindi mo kailangan sitasan. Pero ganun po ang aking ama. Natuto po akong manalangin dahil sa kanya. Katulad din siguro ni MM, natuto siyang maglingkod sa Panginoon dahil sa kanyang mga magulang. Kaya napakahalaga po itong tekstong ito. Dito po sa pagkakasabi o pagkakabanggit ng tekstong ito, pinaalala po ng Diyos sa Israel ang lahat ng dakilang ginawa ng Diyos para sa kanila. Kanino pong umaga, binasa namin ang verses 1 to 13, ang verses 1 to 15, pero ang summary po niya ay nasa verse 13. Sabi doon, I gave you a land on which you had not labored and cities that you had not built, and you dwell in them. You eat the fruit of vineyards and olive orchards that you did not plant. Kagandahang loob po ng Diyos na ibinigay sa Israel ang lupain ng Kanaan, ang promised land. Nagbigay siya ng isang mariin na tagubilin pagkatapos niyang sabihin lahat ito. Napaglingkuran ang Diyos na may pagsamba at katapatan. Yung po ang sabi niya sa verse 14. Now therefore, fear the Lord. Sabi niya, now therefore, dahil nagpakita ako sa inyo ng kagandahang loob, dahil kayo niligtas ko magmula sa pagkaalipin sa bayan ng Egypt, dahil kayo ay binaybay ko sa gitna ng ilang, dahil kayo pinakain ko, dahil kayo binigyan ko ng tubig, dahil kayo pinatawid ko ng dagat. Sa lahat ng ito, sabi niya, now therefore, fear the Lord. Sambahin niyo siya and serve Him, paglingkuran, with sincerity and in faithfulness. May katapatan. Sinundan niya ito ng pagtatalaga niya, si Joshua, at ng kanyang pamilya sa ganitong paglilingkod. Mahalaga ang pagtatalaga at pangunguna ng mga ama sa paglilingkod sa Diyos, noon man o ngayon. Tingnan natin yung unang bahagi ng ating mensahe, ang paglilingkod na dapat puksain at talikuran. Dalawa lamang po ang ating punto, yun po, ang pangalawa po, ang paglilingkod na dapat piliin at tularan. So madali pong sundan ang ating mensahe sa hapong ito. Ang unang punto po, ang paglilingkod na dapat puksain at talingkuran. Anong paglilingkod ito? Ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Pansinin po ninyo yung sinabi sa verse 14, put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord, sabi niya. Sa verse 15, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Meron po silang kailangan puksain at talikuran, at ito ay ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Yung pong gods that your fathers served beyond the river, makikita po natin yun sa verse 2 ng chapter na ito. Sabi ni Joshua, thus says the Lord, the God of Israel, long ago your fathers lived beyond the Euphrates. Yun po yung river na tinutukoy sa verse 14. Long ago your fathers lived beyond the Euphrates, Terah, the father of Abraham and of Nahor, and they served other gods. Sila ay naglingkod sa mga Diyos-Diyusan. Alam nyo, si Abraham po ay hindi lumaki sa isang Christian home. Siya po ay lumaki na isang pagano, isang idolator. At ito ang relihiyon nila, sinasamba nila beyond the river, beyond the Euphrates sa Mesopotamia. And in Egypt, kahit sa Egypt po ay maraming Diyos-Diyusan.
Mga Diyos-Diyusan na katulad ni Baal, katulad ng mga Diyos-Diyusan ng dagat, ng langit. Sa Egypt, mga Diyos-Diyusan ng pagnanasa, ng pagtatabasa. So marami pong mga false gods ang kanilang sinamba, ang kanilang fathers. Pero ang wika ni Joshua, put away the gods that your fathers served. Sa Deuteronomy chapter 4, verse 12, doon po nakalagay ang basihan kung bakit hindi sila dapat sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sabi doon, then the Lord spoke to you out of the midst of the fire. Ito po ay nasa baba sila ng Sinai, no? At si Moses ay umakyat, at ang Panginoon ay nagsalita sa kanila, at ang nakita nila ay yung apoy at yung usok ng bundok. The Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of words, but saw no form. There was only a voice. Kaya sabi niya sa verse 15 to 18 ng Deuteronomy 4, therefore, dahil wala kayong nakitang form, but only a voice, therefore watch yourselves very carefully, since you saw no form on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, beware lest you act corruptly by making a carved image for yourselves in the form of any figure. Ang focus po natin doon is a carved image for yourselves. Yung Diyos na gusto nila. Ayon sa kanilang kagustuhan. The likeness of any animal that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in the air. Sinasamba nila ang mga creatures imbis na yung creator. Yung po sabi sa Romans 1. The likeness of anything that creeps on the ground, the likeness of any fish that is in the water under the sea. Alam natin sa ating pag-aaral ng aklat ni Jonah na ang isang sinasamba nila ay si Ninus, ang Diyos ng dagat. At si Dagon, ang fish god. So ito po ang mga Diyos-Diyusan na kanilang natutunan sambahin. Ayaw ng Diyos ng kahit na anong representasyon ng Diyos. Kahit na gumawa tayo ng representation na siya naman ang ating tinutukoy at sinasamba, ayaw niya. Sapagkat sa Deuteronomy 4, sabi niya, a voice spoke. You did not see any form, at dahil doon, huwag kayong gagawa ng representasyon ng Diyos na gawa ng inyong mga kamay. So 1 Samuel chapter 7 verse 3, ang sabi ni Samuel sa buong Israel, if you are returning to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtaroth, yun po ay isang female deity. Later on, siya ay tinawag na Aster, no? Ishtar, yun po ang mga pangalan niya. From among you, and direct your heart to the Lord, and serve Him only. Consistent po ang mga propeta ng Panginoon sa panawagan na siya lamang ang sambahin at talikuran, puksain ang lahat ng Diyos-Diyusan. Marami tayong mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. Baka iniisip nyo, tayo, Baptist tayo, Protestante tayo, wala tayong mga imahen. Di ba? Wala kayong nakikitang imahen dito. No? Wala tayong mga images. Hindi tayo sumasamba sa mga images. So baka akala nyo wala tayong mga Diyos-Diyusan. Mga kapatid, marami tayong Diyos-Diyusan sa ating buhay na pinumumunuan ng ating mga pagnanasa, ang ating desires. Marami tayong mga bagay na sinasamba, kumbaga, na nauuna pa sa ating pananambahan sa Diyos. Halimbawa, tagumpay, success.
Gusto natin maging successful. Kaya kung minsan, makakalimutan na ang pagbabasa ng Biblia, makakalimutan na ang pananalangin, kasi late na ako sa opisina, may meeting ako, may negosyo ako, mayroon transaction, kailangan ko makarating. Mamaya na yan pagbasa ng Biblia. Madalas pong mangyari sa akin yan dahil pastor po ako. Kaninang umaga, nagbabasa po ako ng Biblia na alimpungatan po ako, sabi ko, naku, alas 8 na pala. Kailangan ko na magpunta sa church. Tagumpay, kasi gusto natin ang tagumpay. So kung minsan, dinudyos natin ang tagumpay. Kayamanan. Gusto nating yumaman. Gusto nating maging komportable ang buhay. Mga ama ng tahanan. Madalas itong ating pinakamalaking temptation. Na dahil sa pagnanasa natin ang bigyan ng comfortable na pamumuhay ang ating mga pamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak, tayo ay dinudyos natin. Dinudyos natin, di natin alam ang kayamanan. Kung minsan nagiging mas mahalaga ang laman ng ating bank account, tayo ay nagpapanik pag nawawala yung katulad niya, nagkaroon ng glitch sa BPI. Marami ba sa inyo dito gumagamit ng BPI app? No? Nitong nakaraang mga ilang araw, nagkaroon sila ng problema. So nung binuksan ko yung aking app, wala lahat ng bank account ko. So tinext ko kaagad yung aking account officer, nasaan na yung pera namin? No? Yung pala, nandun na sa bank account, sa bank app ni Bebet. Nasa kanya na lahat. No? Nawala po sa akin, nasa kanya na. Hindi ko po alam kung kinausap niya ang BPI. No? Pero doon po nakikita ngayon sa kanyang bank account. So hindi naman po nawawala. Pero ganyan po tayo kung minsan dahil sa kayamanan natin, dinudyos natin. Kaya pagka medyo, uy, nasa na? Naku, nagkulang ako sa aking quota. Hindi ko kikitain yung bonus. Paano na? Katiwasayan, minsan dinudyos natin yung ating comforts. Alam mo, dito sa GCF, very comfortable po tayo. Tayo ay nananambahan sa isang air-conditioned na auditorium. Nung ako po'y lumalaki, yung aming church, walang aircon, walang ventilador. So, kanya-kanyang pamaypay. At bukod pa roon, dahil anak kami ng pastor, ang nanay ko, bibihisan kami, 3 kami magkakapatid na lalaki, sunod-sunod po kami. No? Bibihisan niyo po kami, naka-Amerikana po kami. Ang init! Kaming 3, identical po ang aming Amerikana tsaka shorts, tas knee socks, tas Greg shoes. Yan po ang aming get up. Tas bow tie. So cute naman po kami. Kaya lang napakainit po. Kung minsan yung ganyang klaseng katiwasayan ay nauuna na sa mga spiritual na priorities natin. So kung minsan yung mga ama, sobra na ang trabaho, hindi na nakikita ang kanilang mga anak, hindi na nakakaulayaw ang kanilang asawa, palagi nang wala sa bahay, palagi nasa meeting, palaging nasa biyahe, palaging nasa business. May kailangan tagpuin na kliyente, nakakalimutan na ang family devotion. Kaya ako po alam lahat ito, dahil guilty po ako sa lahat ng yan. Ang lahat po ay dumaranas ng ganito. Lalo na yung mga wala pa kay Kristo. Mga ama na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang sarili. Gagawin ko ang tama ayon sa aking sarili.
Gagawin ko ang gusto ko ayon sa aking kalooban. Kasi wala ang Panginoon sa inyong buhay. Nung dumating si Jesus, ang sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Naririto na ang King. Kailangan niyong mag-repent. Hindi tama na kayo ay sumasamba sa inyong sarili, sumusunod sa inyong sarili, sapagkat kayo ay creature lang ng tunay na hari. At siya ay naririto na. Yan din po ang ating mensahe sa ating pagsishare ng gospel. Na ang ating Diyos ay naririto na. Itinaguyod na niya ang kanyang iglesia. Pinili na niya ang kanyang mga niligtas, bawat isa sa atin. Tayo po ay pinili niya, binigyan ng bagong diwa, binigyan ng kaalaman sa kanyang banal na salita. Lahat pong yon ay ginawa niya sapagkat tayo po ay napapailalim sa kalooban ng hari ng mga hari. Wala dapat mas mahalaga sa atin kundi ang Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 5:7, you shall have no other gods before me. Ang kayamanan, ambisyon, ang success, ang pagtatamasa, ang security, ang financial blessing, ang lahat ng iyon, kung minsan, hindi lang kung minsan, madalas, ito ay nagiging mga Diyos-Diyusan. At ito ay namamagitan mula sa atin papunta sa ating Diyos. Kung minsan nilalayo tayo mga ama, kung minsan nilalayo tayo mga kapatid, sa tunay na kaligtasan na nasa ating Panginoong Jesus lamang. Ang paglilingkod sa Diyos na may kabigatan, ito ay dapat nating puksain at talikuran. Hindi lang ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan, kundi ang paglilingkod sa Diyos na may kabigatan. Napansin ninyo yung first part ng verse 15? Tignan po natin. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, bakit kaya sinabi ito ni Joshua? Ang Panginoon na nagsasalita sa pamamagitan niya. And if it is evil in your eyes to serve the Lord. Ito po ay parang isang, ano ba tawag doon? Sa English po, polarization, exaggeration. Kung minamasama ninyo ang paglilingkod sa Diyos, yun po ang isang magandang translation. Kung ang inyong paglilingkod ay parang mabigat, mga kapatid, sa mga hindi pa nananampalataya kay Jesus, kahit na sa iba sa atin, ng mga Kristiyano na, kung minsan ang pagsunod sa Diyos ay may kabigatan, di po ba? So, ang sinasabi ng Panginoon through Joshua ay, minamasama niyo ba ang paglilingkod sa Diyos? Kaya ba pagka sinasabi niya na sa inyong pananambahan kayong magbibigay ng inyong mga alay sa Kanya, minamasama niyo ba? Kasi kung magbigay tayo kung minsan, para tayong hinuhugutan ng ngipin. No? Eh, ang sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Pero nung tayo kanina ay nagbibigay ng ating mga kaloob, at mapapansin niyo po to sa iglesia ang aking kinalakhan, meron pong offering plate, no? Na bronze, no? Kasi alay sa Panginoon yan, ipinapasa yung offering plate. Alam niyo, ugali ng iba, dahil wala silang barya, no? Maglalagay ng 100, tapos kukuha ng sukli. Grabe. Nakita ko po yun kasi ang gumagawa po noon, auntie ko.
Magbibigay na 100, magsusukli siya ng 90. Aba, doon pa nagpapalit. Minsan sa ating paglilingkod, parang mabigat. Ang bigat sumunod sa Panginoon. Sabi niya, kayo ay humayo at gumawa ng mga disipulo. Lumabas kayo, ibahagi ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Pero sa tuwing bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, parang ang hirap sundin. Para tayo si Jonah, sinabi ni God, go! Sabi natin, no. Ayaw ko dahil takot ako. Ayaw ko dahil nahihiya ako. Ayaw ko dahil hindi ko alam ang aking sasabihin. Alam niyo mga kapatid, sa ating bulletin, kaya yan iuwi niyo. Merong bahagi dyan ng pagsishare ng gospel. Babasahin niyo na lang. Wala nang training, basahin niyo na lang. Sabihin niyo sa kaibigan niyo, eto, basahin mo. Naintindihan mo na? Okay, tayo manalangin. No? Parang ang bigat. Pero sabi niya sa 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Hindi siya mabigat. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin, parang minamasama ninyo sa inyong mga mata ang paglilingkod sa Panginoon. Yan ang isang paglilingkod na dapat nating puksain at talikuran. Kasi ang sabi niya sa Matthew 11:30, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi niya, put my yoke upon you. Sa ating pagsunod sa Panginoon, atin pa rin papasanin ang kanyang yoke sapagkat yan ang mag-guide sa atin. Pero sabi niya, hindi mabigat ang aking yoke. My yoke is easy and my burden is light. So mga kapatid, mga ama, talikuran natin po yung paglilingkod na parang may kabigatan ang ating paglilingkod sa Kanya. Pangalawa, ang paglilingkod na dapat piliin at tularan. So alam na natin, ang Diyos-Diyusan, talikuran. Ang paglilingkod na mayroong kabigatan na parang napipilitan kayo. No? So pagkatapos ng lahat ng Kanyang pagliligtas sa inyo, inutusan niya tayo, napipilitan pa rin kayo. Walang pinagkaiba yan sa nagdadaan ng offering plate, nagbibigay ng 100, tapos nagsusukli. Ang paglilingkod na dapat piliin at tularan. Una, ang paglilingkod sa Diyos na may pagsamba at katapatan. Yun po yung binasa natin sa verse 14. Now therefore, yan na, fear the Lord. Hindi yung katakutan, sambahin ang Panginoon. To fear the Lord is matakot tayo na i-displease siya. Ayaw natin siya na sumimangot. Yun po ang ibig sabihin ng fear the Lord. No? We fear the Lord dahil siya po ay God of holiness. He is a God of wrath. Siya po ay glorious sa kanyang wrath. The same way na He is glorious sa kanyang grace. So ang paglilingkod sa Diyos na may pagsamba at katapatan. Now therefore fear the Lord, sambahin natin siya, and serve Him, paglingkuran natin siya, in sincerity and in faithfulness. Serve the Lord, sabi sa end ng verse 14. Tapos sabi sa verse 15, choose this day whom you will serve. So makikita nyo, ang paulit-ulit na salita dito, fathers, 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 me and my house. Ang paulit-ulit pang isang salita ay serve, 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 serve. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay dapat natin piliin at tularan. Sabi sa Deuteronomy chapter 10, verse 12, and now Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him,
to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Yung po ba yung ginagawa natin? With all your heart and with all your soul. Napakabigat po. Pero kung titignan niyo po ang kagandahang loob na pinakita niya sa atin sa kanyang pagliligtas sa atin, magmula sa isang tiyak na kapahamakan. Kahit na tayo patay sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay niya. Made us alive in Christ. Tayo ay inupo niya sa langit. Seated us in the heavenly realms with Christ Jesus. Dahil po sa kagandahang loob na yan, sabi niya, walk in all His ways, love Him, serve Him with all your heart and with all your soul. So 1 Samuel chapter 12, verse 24, ang sabi doon, only fear the Lord and serve Him faithfully. Yan po ang tagubili niya. Fear the Lord and serve Him faithfully. Ang paglilingkod po ay kaakibat, kasama ng tamang pananambahan sa Kanya. Lilinawin ko po, hindi po lahat ng paglilingkod ay pananambahan. Bakit? Kasi kung minsan, merong paglilingkod na ginagawa lang natin para tayo makita ng iba, o di kaya para lang may masabi tayo na tayo naglingkod, o di kaya iniisip natin, ako'y maglilingkod sa Panginoon. Para pag namatay ako, pagdating ko sa pintuan ng langit, pwede ko sabihin, ginawa ko ito. Ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, away from me, I do not know you. Nakakatakot po yun. Pero, ang tamang paglilingkod ay nagmumula sa isang pusong sumasamba sa Kanya. So kung kayo ay naglilingkod sa Kanya, by the way, ang pagdalo sa mga gawain ito ay paglilingkod. Kaya ang tawag po natin dito ay worship service. Tawag po natin service. Hindi po yung kami nagsaserve sa inyo, in one way that is true, pero tayong lahat ay nagsaserve sa Panginoon. Pinaglilingkuran natin siya. Binibigyan natin siya ng papuri, inaalay natin sa Kanya ang ating mga tinatangkilik, inilalatag natin sa Kanyang paanan ang ating mga panalangin. Yan po ay paglilingkod. Pero ang paglilingkod na nais niya ay yung paglilingkod na galing sa isang pananambahan sa Kanya. Ito ay paglilingkod na nagmumula sa isang mapagsambang takot sa Diyos at malalim na pagmamahal sa Kanya. Sabi sa John chapter 15 verse 10, paano ko kaya sasabihin sa Diyos na mahal ko siya? I'm sure gusto niyo sabihin sa Diyos, di ba? So sa tuwi-tuwi na baya, awit na lang tayo ng I love you, Lord, and I lift my voice. Hindi po. Sabi sa John 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Yung pong salita abide ay madaling intindihin sa English, manirahan, manahan. Yung po ang ibig sabihin ng abide. Tayo ay manahan sa Kanyang pag-ibig. Paano? If we keep His commandments. So alam nyo, hindi po kinancel yung 10 Commandments. Kinancel lang po ng Diyos yung paggamit ng 10 Commandments para tayo ay maligtas. Hindi po yun nakapagliligtas sa atin. Ang turo ng lumang relihiyon, sundin natin ang 10 utos. Kaya sa bawat kapilya, meron kang makikitang malaking 10 utos sa harap ng kapilya. Lalo na sa probinsya. Pag kayo nagpunta sa probinsya, sa mga kapilyang Katoliko, makikita ninyo
meron pong 10 Commandments na malaki-malaki sa harap ng kanilang simbahan sapagkat yung po ang basihan ng kanilang pagliligtas na sundin ang batas. Pero ang sabi sa Romans chapter 3 verse 24, by the works of the law, no one will be justified. Pero, kalulugdan tayo ng Diyos kung ating ipamumuhay ang mga kautusan niya. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 3, and by this we know that we have come to know Him. Paano ko ba malalaman ko ako'y ligtas? If we keep His commandments. If we keep His commandments. Isang paglilingkod mula sa isang pusong nagpapasalamat sa kanyang kagandahang loob sa pagliligtas sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 57 to 58, ang sabi ni Pablo, but thanks be to God, pagkatapos niyang ipaliwanag ang katiyakan ng pagkabuhay na maguli. Sabi niya, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, dahil binuhay kayo ng Panginoon, dahil kayo'y niligtas niya, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ang paglilingkod sa Diyos ay dapat nagmumula sa isang puso na nagpapasalamat sa Kanya. Pangalawa, ang paglilingkod sa Diyos na may pagtatalaga sa pangunguna ng Ama. Ito po yung verse na nasa huli, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nag-uumpisa ito sa mga ama. So ngayon, ang mensaheng ito ay babaling natin sa mga ama. Mga ama ng tahanan. Whether biological kayo, whether adoptive parent, or spiritual father. Lalo na po yung mga ama ng tahanan na naririto ngayon, meron pa kayong mga anak na nasa bahay, no? Pareho po namin, lahat po ng anak namin nakatira pa sa amin, no? Marami sa inyo ay ganyan, marami sa inyo ay empty nest na. Malaki na ang mga bata, sila ay lumisan na, nasa ibang pamilya na, meron na silang mga asawa. Pero ang responsibilidad na ito hindi nagbabago. Sa tuwing uuwi kami noon sa bahay namin sa Moonwalk para dalawin ang aming mga magulang, ang bumubulaga sa amin sa pintuan ng bahay na yon ay itong verse na ito. But as for me and my house, sabi ng aking tatay, we will serve the Lord. Nag-uumpisa ito sa mga ama. Nag-uumpisa po sa fathers. Huwag niyo po ituro yung father na katabi niyo. Nag-uumpisa ito sa ating sarili. So yung mga ama, yung magiging ama, nagpaplanong maging ama, o yung mga ama na. Nag-uumpisa po ang pagtatalaga sa atin. Kayo po ba ay nananampalataya na kay Hesukristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Kayo po ba ay nag-repent na, tumalikod sa inyong hindi paniniwala sa Kanya at yumakap na ng husto sa Kanyang katotohanan? Kayo ba ay nanalig na sa Kanyang kaligtasan na Kanyang alok sa atin? Nag-uumpisa po ito sa Ama. Ang sabi sa Genesis 18:19, for I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised to him. Mga ama, nag-uumpisa po sa atin. Pag hindi po nag-uumpisa sa inyo, wala pong mararating ang inyong pamamahay. Napakalaking pagpapala po sa aking buhay ng aking lolo ay pastor, pinangunahan ang kanyang pamilya, hindi po sila perpekto, no?
Pero pinangunahan po ang kanilang pamilya sa paglilingkod sa Diyos, sa pagkilala sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang Biblia. Gayon din ang aking ama, dati po siyang Katoliko Romano. Pero na-meet niya po ang mami ko sa UP. Nagkaroon ng konting evanggeligaw. Pero sa nagdaan ng panahon, ang pagtingin ng aking ama ay wala na sa aking nanay, kundi sa ating Panginoon. Siya ay lumapit sa Kanya, siya ay nanalig, siya ay naglingkod sa choir, siya ay naglingkod bilang deacon, tapos siya ay naging pastor. Kami po ay pinalaki nila sa pananampalataya sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos na pinangungunahan ng pamilya. Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Paglilingkod na nagtatalaga na may paninindigan. In faithfulness, sabi sa verse 14. Pagtatalaga na may katapatan, sincerity, and faithfulness. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang araw ng mga ama upang pasalamatan sila at bigyang parangal. At upang paalalahanan din sila. Tayong mga ama. Meron pong paalala sa atin dito sa mensaheng ito. As for me, nag-uumpisa po sa atin. And my house, pangunahan ng ating buong sambahayan. We will serve the Lord. Tayo'y maglilingkod sa Kanya nang mayroong katapatan at may kagandahang loob at may pagsamba sa Kanya. Nag-uumpisa po yun sa Ama. So tayo tatanggap ng parangal. Happy Father's Day sa mga nabati sa ating mga kaibigan. Talamak na sa social media ang Father's Day. Pero kung yung iba hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin nun. Mga kapatid, kung kayo ay isang ama, ngunit hindi pa kayo nakakakilala kay Kristo Jesus. Kilala niyo siya, pero hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya. Kayo nagsisimba, pero hindi niyo pa itinatalaga ang inyong buhay sa Kanya upang kayo'y maligtas. Umaasa pa rin kayo sa inyong sariling gawa na hindi magliligtas sa inyo. Umaasa pa rin kayo sa mga gawain na relihiyoso na hindi magliligtas sa inyo. Kaibigan, kung ikaw ang aking tinutukoy at ikaw ay ama, it starts with you. Lumapit po kayo sa Diyos, hingi ng Kanyang tawad, humingi ng pagliligtas mula sa Kanya at kayo po ay liligtas niya. Ang tunay na yaman, mga ama, na ating may iwan sa ating mga anak, ay hindi yaong mula sa sanlibutan, hindi yaong yaman na mawawala. Ang tunay na kayamanan ay yung imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Father's Day po sa lahat. Happy Father's Day. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.